Ito mga ka-RSP, ang ating bansa ang isa sa mga top exporters pagdating sa coconut. Isa sa mga goal nito ay para sa sustainability at innovation ng produksyon ng niyog na pag-uusapan sa paparating na World Coconut Congress 2025. Kaya para po mas maunawaan natin kung ano ang mga makabagong plano para sa paglago ng coconut industry ng bansa, makakasama po natin ngayong umaga sina Sir Ray Pacheco Jr. ng Organic Solution Incorporation at si Sir Jun Lau Jr., ang Vice Chairman ng United Coconut Association of the Philippines. Good morning po. Good morning po. Welcome po sa Rise and Shine. Sir, can you tell us more on the initial plans at goals ng World Coconut Congress 2025? Yeah, basically, ang team ngayon sa Ingles, future-proofing the coconut. Ang ibig sabihin lang nun is lagay sa magandang pundasyon, maging matibay yung industry sa mga dumarating na hamon katulad ng matinding pagbabago sa panahon, yung mga extreme weather conditions, yung pagbabago sa ekonomiya, siguro yung mga tariffs, and then as well as yung mga problema sa supply and production. So yun lang, doon pa tatalakayin yung mga bagay na yan. At the same time, ma-showcase yung mga bagong products, both sa mga business to business, pati na sa mga consumers, ano yung mga trends and innovations. Ayun. Sir Dean, paano po ba nabuo yung idea na sa pamamagitan ng WCC 2025, makakatulong po ito para sa coconut industry ng bansa? Tsaka ano po ba yung purpose nito, lalo na po sa coconut products? Well, yung coconut industry natin napakalawak. Yes. Meron siya mga produkto na babagay sa mga industriya, sa mga consumers, even sa mga medical field. Makikita natin dito sa Congress na to, lahat ng mga exhibition. Bukod doon, yung mga negosyante naman na dependent dito sa industriya na to, makikita nila yung latest. At sa mga health enthusiasts naman, makikita nila kung ano yung nadudulot na health benefits ng coconut. Alright. Dito po sa World Coconut Congress 2025, can you give us specific activities or programs na gagawin dito? Okay. So, meron dito pong mga medyo malawak. May mga field demonstrations, bibisita na mga farm, no? And then, para ipakita yung mga practices sa coconut farm, meron din pong mga cooking demonstrations sa paggamit ng ang coconut bilang sangkap, no? Sa mga pagluluto. So, kasi ngayon, uso ngayon yung mga food wellness, no? So, meron tayong mga chef na nag-advocate ng paggamit ng coconut para ma-incorporate sa kalusugan. And then, of course, meron tayong conference na pwedeng pag-usapan yung mga health benefits ng coconut, and then meron ding session para sa mga policy makers kung anong dapat gawin. And then pag-usapan din yung sustainability, paano maging matatag yung yung industriya. Yun. Dagdag kaalaman lang. Ang karaniwan kasi akala nila sa pagkain lang ginagamit yung coconut. Pero ang daming gamit din sa mga non-food applications. Andito yung mga cosmetics, yung mga sabon, mga cleaning products, mga pampaganda, pampalusog, andito lahat. Uy, pwede rin yun sa hair. Tapos, nauuso din po ngayon, sa TikTok nakikita ko yung oil pulling, gamit yung coconut oil. Para yung less bad breath na, gano'n. Kahit sa umaga, walang amoy, gano'n. Tapos kapag nagluluto, mas healthy daw gamitin yung coconut oil. Dapat coconut oil lang. Coconut oil. Para suporta kasi tayo yung mataas na nag-e-export talaga ng coconut oil eh. So isa po sa mga signature event po dito, yung Sustainable Coconut Partnership. So ano-ano po ba yung mga bansa na makakasama po dito? Okay, yung mga darating na mga bisita natin, karamihan pala galing sa Europe. France, UK, Germany, at may ilang mga North American visitors din. Ang kanilang sadya naman is pakinggan yung Sustainable Coconut Partnership kasi fino-form pa lang siya para magkaroon ng maraming programa sa industriya para masustento natin yung industriya. Speaking of our industry po dito sa Pilipinas, dito po sa WCC 2025, yung mga programs din po tayo dito para masuportahan naman yung ating mga lokal na coconut farmers. Yes, actually, parang nangyayari na yan through kasi meron tayong CFIDP, yung Coconut Levy Funds na ngayon inilaan para sa mga coconut farmers and processors. No? So, yun, yung para ma-encourage sila mag-replant, no?
Kasi ang kailangan ngayon, supply eh. So kailangan, kung meron kang maliit na lupa na may coconut or gusto yung palitan yung 100-year-old trees, yun ang ine-encourage. Tsaka may mga medical benefits rin yung mga coconut farmers dun sa programa. And mga trade shows para sa mga small enterprises, gusto mo meron kang, let's say, mag-launch ka ng cosmetic Ay, gusto line ko mo, meron yan, pwede ka sa trade show. Ito na Abroad, to. Baka ito na yung negosyo ng Oo, yan. Tapos Ito yun, ano, ito yun. Pag negosyo Sigurado na pala meron. bigla. Sige po, Sir Dean, Sir Ray, please invite na lang po yung ating viewers. We'd like everybody to come and visit. Either nasa negosyo kayo o tinitignan yung mga potential na hanap buhay o mga produktong pwedeng pasukan o gusto ninyong alamin yung mga latest sa mga health benefits ng coconut, dito nyo mapapakinggan. And then yun nga, pag pumunta kayo sa exhibit, kasi ang alam ko puno na yung yung conference. Punta kayo sa exhibit, marami dong mga consumer products, innovation, kung you're into wellness. Okay. Hindi kailangan negosyante ka, pwedeng ordinary kung ano yung mga trends. Kasi pwede mo, yun nga, katulad sabi mo, pwede mo ma-incorporate yan sa total wellness mo, from head to toe, coconut yan, inside out, coconut, no? Alright. Maraming salamat po at nakapanayam namin kayo dito sa Rise and Shine Pilipinas, Sir Reynaldo Pacheco Jr. and Sir Dean Lau Jr. Thank you po. Salamat. Thank you. Thank you. Thank you.